Mao ba? Okay. Mayong aga gid sa aton. Ang aton na oras it's 8:40. And kalipay gid naton na dindawat-liwat ang ini nga kinabuhi halin sa aton na Ginoo makapadayon kita sa pagtuon sining aga. Even man sa aton na Sunday school. And gracious kayo ang aton nga Dios sa aton tagsa kinabuhi bangod kay ginalaw niya pa kita nga ma-extend ang aton nga gininhawa sa aton nga mga ilong sa sini na adlaw. Therefore, we always have the reason to move further sa aton na spiritual walk, especially sa aton nga growings. And sa logistical na provisions ang Ginoo, mo ni siya aton always gina-reconcile sa aton na conscious awareness na ang aton na kinabuhi isip Kristohanon diri sa duta tungod kay umalagi lamang kita tanan, nagahambali ni siya na i-maximize naton ang aton nga time dira lamang sa pag-invest sa something with eternal value, wala sang iban kundi ang pulong sang Ginoo. So what we'll be doing right now or this morning, we will be going to revisit our duties. May ara ko sang duha ka points na lang na aton nga balikan liwat sa sininaaga sa atong aton nga duties para na makita naton kung ano ang beauty sang aton na sevenfold na duties, PMASAFSS, actually eightfold of duties na sa aton na kinabuhi isip mga Kristohanon. So this morning, as we will approach the throne of grace, magapalapit kita sa Ginoo sa iyang trono sang grasya, upod sang aton nga pag-intindi nga may ara kita sang responsible freedom. Tungod kay responsable naton amo ang pagpukaw sang aton nga hunahuna kag makapadayon kita sa pag-uswag sa kaalam kag kahibalo sa kaalam ni Ginoong Hesus. So it's not my responsibility para i-control ang inyong awareness, kundi it's actually sa inyo na end. And I hope na makaya nyo lang i-tame anay ang inyong thoughts because magasulod kita sa highest form of worship sa aton na Sunday school. Wala sang iban kundi ang pagtuon sa pulong sang Ginoo kag ikaw lang may katakos sa pagdakop sang imong conscious awareness nga imbis nga maglagaw siya sa kung diin nga butang kung ano man ang aton ginbilin sa balay, kung ano man ang ginbilin naton nga butang sa aton obra, so sa aton nga negosyo. It's about time to recollect our attention, butang naton solid sa pag-focus sa aton na hunahuna sa mga pulong sang Ginoo. So allow me to pray with you sa aton nga pagsugod sa aton nga Sunday school sa sininaaga. Padayag naton ang aton nga pagpasalamat sa aton buhi nga Ginoo kay may ara pa kita liwat sang opportunity na magadugang sang iya nga kahibalo sang kaalam sang aton nga Ginoo, Ginoong Hesukristo. So let me pray with you in silence. So just bow down your heads and pray kita. Salamat Amay sang higayon na imong ginhatag sa amon. Pinasahiin ni siya na nagahalin sa imo nga ma-enjoy pa namon ang amon nakabuhi ibabaw sining kalibutan. Nagahatag ni siya sa amon sang pagpantlo na kung kami sensitibo sa amon Ginoo nga kaugalingon nga kagawasan, magahatag sa amon nga 100% na attention, focus sa pulong sang Ginoo, gani amoy ni siya ang ingredient while we continue to grow sa amon nga espirituhanon na dasdas. May ara sang ginatawag na intellectual quotient, may ara sang ginatawag na emotional quotient, may ara sang ginatawag na social quotient. Kabay pa nga maintindihan gid namo na nga ini nga mga quotients is destined to perish, pero ang spiritual quotient lang, which is ang pagkuha sa mind ni Jesus Christ, and that is infinite. Amo lamang ini siya ang magalungtad hangtod sa walay katubtuban. So ang amon gid Ginoo nga responsibility sini is tudloan namon ang amon nakaugalingon, pinaagi sa pagdisiplina sini
makapadayon kami sa pagkaon sa pulong sang Ginoo. Kay imo ini siya ginalaw sa amon kag mayara kami sang kagawasan nga wala gina-enjoy sang iban nga mga Christians sa other parts sang sining kalibutan. Kag amo gini siya ang amon nga isimer na pribilehiyo kay tungod entitled kami sa amon nga geographical location sa amon nga dapit nga magatuon kag kabay pa nga amon gini siya nga exhaust ang idea na yes, mayara pa kami sang higayon nga magapanday sang kaalam ni Kristo. So salamat gid liwat sang kaalam nga igahatag mo sa kada isa, hindi ang magtutudlo na tao ang mayara sang otoridad kundi padayon ang paghulag sang balaan na espiritu. Sa kung kami kada adlaw positibo sa pagkaon sini sa pulong sang Dios, ang balaan na espiritu maga-bear witness sa amon nga tunga, maga-promote siya sang pagpasalamat, maga-intercede siya sa kinabuhi sang isa ka magtotoo, magagiya magatudlo sa amon Ginoong isig kaalimpatakan kag siyang maga-inspire sa amon nga ma-manifest ang kinaiya ni Kristo. Mayara sang love, may joy, may peace, may patience, may kindness, may goodness, may faithfulness, may gentleness kag self-control, even humility ang iya nga ihatag sa amon. And the moment we understood this, ang balaan na espiritu maga-influence sa amon agud to nga may exercise namon kung anong amon nga spiritual gift as we group ourselves to be the locality of the members of the body of Jesus Christ. So allow us again to be fed this morning, and before I close, I wanted to pray for those who are preparing themselves in coming in this place. Kabay pa amay nga ikaw maga-challenge man sa ila na ang pagdasig wala gid sang iban kundi ang mga circumstansya nga nagaabot sa amon kag kabay pa nga sensitibo ang imong mga kaanakan na magapander sang imong pagpatunga sa amon nga mga affairs sining ibabaw sang kalibutan. Ang imong gid nga purpose wala sang iban kundi mahatagan ikaw sang dungog kag himaya sa kinabuhi sa imong mga kaanakan. Ana kami sa topic regarding sang imong na prerogative tungod kay imo ini siya na decision, imo ini siya nga sa imong sovereignty, imo ini siya na gin-design kabay pa nga kaputo namon ini siya agud to nga makahulag kami nga tin-aw klaro sa amon nga espirituhanon nga dasdas sa espirituhanon nga pagkinabuhi isip nga mga Kristohanon. Balik namon sa imo ang tanan, pagpasalamat, pagdaig sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. So last Sunday, kung madumduman yung ato na lesson, gintakal-anay naton ang duties. Kag sinang ang mga duties, gintanaw naton ang ato na office. Kag amin ni siyang atong gintanaw sang last Sunday, we are priests, we are ministers, we are ambassadors, we are soldiers, we are an athlete, we are farmers, we are servants, and we are stewards. So karon na aga, aton nga balikan anay ang ining I believe ang wala naton kay na-handle sang last Sunday ang pagiging farmer, right? And then ang steward kag servants. So tungod kay amo ning ginhatag sa aton na duties, dumduman naton nakita mga farmers. You go to 1 Timothy, butang lang dira sa inyo na mga notebooks, wala ko nasulat sa aton nga slides. Pero if you are in a manner of writing, you just write it there, 1 Timothy chapter 2 verse wala sa 1 Timothy, 2 Timothy chapter 3, mag-start sa verse 3. So kaya natandog naman natin ng soldiers ang last Sunday, mag-end ako sa verse 6. Siling ni Pablo kay Timothy, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. So kita mga sundalo ni Jesus Christ, ang aton nga pakigugno hindi sa unodnon. We don't wrestle with flesh and blood, but with the schemes of the enemy. Kagang enemy naton wala sa iban kundi si Satan, na mo ang nagapadayag sang sining mga counterfeit. Madamo siya sa mga counterfeit na gina-offer sa espirituhano na dasdas kag kung hindi kita magtuon sa pulong sang Ginoo, hindi kita naton ma-spot on, hindi naton ma-identify kung ano ang baka
So as soldiers of the body of Jesus Christ, kinahanglan kita magtuon para na ma-identify natin kung ano ang kamatuoran, kag kung ano ang mga pakak na gina-offer sa aton sang kaaway. So again, we are soldiers, that's verse 4. And then athlete, verse 5. An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. So part na siya sa aton nga office nga kita mga atleta. Kag ang aton nga competition, atong gid nga dumdumon nga ginpadayag sa aton nga mga previous nga lesson, atong statutory requirements. Makita nato na siya kung maabtan naton ang ining statutes. Balik sa aton na slides, ang number 3 there is the statutes. So, ma-fortify nato na siya na principle or doctrine later on. Kaya balikan naton tong aton nga lesson sa standard operating procedures. Kinahanglan ta humble, we need to be clean before the Lord. We have to know that our old man had been crucified. We have to reckon that we are really actually died in Adam. Then we have to consider that we are now alive in Christ. We yield to God the Holy Spirit, and then we need to be thirsty and hungry of the Word, and then we obey. So, amo na siya actually ang rules. And then verse 6, amo na ni siya. It is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. So, ang idea lang diri is that as believers, mga mangunguma kita, ano ginahimo sang mangunguma, nagapanggas sang liso. Amo na kung biyana na nato ni siya kadali, makato kita sa 1 Corinthians chapter 3. May ginsiling abi diri si Pablo. Mag-start ako sa verse 3. Actually, mag-start na lang kita sa verse 1. Ito doon ni Pablo. Nga anahimo sila nga infant. Kami sila. May mga biases. Ako kay Apollos ko, ako kay Pablo ko, ako kay Kristo ko. So, ang 1 Corinthians chapter 3, sundon nyo lang ko, mag-start ko sa verse 1. Siling ni Pablo, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh." So, unod nun. Mga believers na sila, pero arang ihapon sila sa gahom sang unod. And then, klaro ang ginhambal ni Pablo, nga kung ara kamo sa unod, ang hambal ni Pablo, as infants in Christ is believers, mapatay, diretso sa mga langit, pero mga bata, baby, sa pagtulunan. I fed you with milk, verse 2, that's solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready. So, sa panahon nga gisulat ni siya ni Pablo, that's actually somehow 2 years after nga naghalin siya sa Corinth, exactly 2 years, somehow, syempre, i-expect mo gid na with that kind of years sa pagtuon, hindi mo man gid dahil ma-expect na mag-mature. And then verse 3, siling ni Paul, "For you are still of the flesh, for while there is jealousy," isa sa mga indicator ang ining pagselos. Lain ang jealousy sa envy. Jealousy, pag maghambal jealousy na sina kita sa tao. Pag maghambal nga envy, nasina kita sa butang nga ara sa tao. So that's the difference. So jealousy, nagsina ka mo sa tao. And strife among you, may ara ka mo sang panagbingkil. Are you not of the flesh and behaving only in a human way? Verse 4, "For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human?" Ginatanaw niyo ang tao. Wala niyo ginatanaw si Kristo. What then is Apollos? What then is Paul? Servants through whom you believe as the Lord assigned to each. And then, interesting verse, I planted. So farmers plants. Ano ginaplant? Masulod ta sa later on, sudlo naton ning steward kag servants. So ano ginplant? Kung sa physical na aspect, pag maghambal kita sa word na plant, syempre, tanong ang ginatanong. Pero sa spiritual undertakings, ang gintanong is the gospel. So we are actually farmers. Sino aton nga butangan? Pwedeng aton nga ka-office mate, pwedeng aton nga co-teachers, pwedeng aton nga co-workers, pwedeng aton nga mga co-business owners, whoever they are. So ang aton ginhaw trabaho is
We plant, kag pinaagi sa pagplant, gina-broadcast lang naton ang seed. Paano yun natin siya i-broadcast? I-identify lang kung din makita ang gospel message. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 6. So kung pabasa naton sa ila, trabaho na sa Holy Spirit ang mag-convince. Ang atong gibuhat is we're just like farmers nga gin-broadcast ang ina nga liso. May ara somehow kaisa liso nga magbatog siya sa mga bato. Kadali lang magtubo tapos mapatay kay hindi man siya nga makaangot sa duta. May ara kung kaisa nga magano siya sa mga place kung diin pwede kwaunon sang birds ang ina nga liso nang hindi magtubo. Or pwede siya nga atong ginsabuag mahimo nga magdapat sa tambok nga duta. So, ang ato na trabaho, we are farmers. Sa panahon na ginasabuag nato ni siya, continuously ginasabuag nato ni siya. Ang matabo, amo ni siya. Verse 6, I planted, that's Paul, because again, iya gintudlo ang metaphor or similarly a type of a farmer. And then siling niya, si Paul ay planted, Apollos watered, but God gave the growth. So ang Holy Spirit gid actually ang magapatubo sa isa ka anak sang Dios. Amo na siya ang akon gid nga role sa akon nga privacy with the Lord, I have to study the word. Kay sa panahon nga nagatuon nako kag kung i-dispatch ako sa Ginoo, may ara sang iyang nga mga anak nga may handom sa pagkaon kag pagpamati sini ang Ginoong nagapatubo, hindi ang pastor. Klarohon ta, hindi ko trabaho ang pagpatubo sa inyo man nga kalag, kundi trabaho sang balaan na espiritu. Ang akong gid always i-remind sa inyo, amo ang pagtuon. If I have the chance during the day, kung wala ko sang ginaobra, nga akong ginahimo sa akong nga time is pungko ko sa akong nga Bible, tanaw ko sa Greek, tanaw ko sa Hebrew, tanaw ko sa history, para na sa panahon nga i-dispatch sa sang Ginoo, objectively may ara ko sang i-offer sa table, kag ang balaan na espiritu ang magapatubo sa inyo pagka positibo kita sa pagpamati sini. Okay? So again, trabaho sang balaan na espiritu ang pagpatubo, because as part sang analogy, kung may ara sang nagtanom, may ara sang nagabunyag, kag ang Ginoo ang magapatubo. Verse 7, so neither hindi ang tao nga nagatanom or atong nagatubig. Kita niyo ang concept? So, hindi sa tao dapat ang inyo na focus. Hindi sa akon or kung sino man ang inyong ginapamatian. But only God who gives the growth. So, klarohon ta, ang glory goes back to the Lord. It's not about me. It's not about who the people that you are listening to. Kaya basi magdako ang ulos ng tao. Amuna nga, as much as possible, kung may araman sa nagapalapit kayo, nagapasalamat sa aton, akong din ginabalik sa ila, hindi nyo po pagpasalamatan. I'm just being a servant of the Lord. Ang dapat nyo pasalamatan ang Ginoo, tungkol kay positibo ka mo sa pagpamati. So ang glory doesn't belong to the person. Pag mo gini siya ang danger kung ang isa ka magtutudlo, wala niya na ang ang kinabuhi sa pagka mapainobsanon. So, we need to guard our hearts. Tuod na gintagaan kita sang office to be a farmer, kag kung magbalik man sa inyo, somehow kung mayroon ka mo sang nasyaran, tapos mabalik sa inyo kag pasalamatan ka mo, ibalik nyo gid, grasya na tanan sang Ginoo sa iyang dumog kag himaya. Okay? So klarohon naton ha, hindi naton pagdawaton ang glory kay hindi naton trabaho ang pag-angkon sini, kundi balik gid naton sa aton buhi nga Ginoo. So tudloan gid naton ang aton kaugalingon to be humble enough to recognize our limitations. Tungod kay kita, galamiton lamang aton nga mga baaba sa hulag sang balaan na espiritu. Amo na nga ginsunod naton ang ining duha ka S. So klaro, farmers? Question so far. I hope naklaro ni siya. Nakita ang nagatanom, kag iban ang posible kung halimbawa ginshare naton sa sang gospel message, iba ang magpatubo sa iya kung sino man ang iya ginapamatian. So kung halimbawa may ara kamo sang kakilala nga may possibility nga ma-sharean, kag kung naka-share ka mo kag ma-discern nyo man na siya kung ano ang iya gindawat sang mensahe, kag kung may opportunity nga makhadi naton sila sa mga pagtulunan or sa mga pagtudlo sang pastor or teacher,
i-encourage ko kamo man nga dalo nato ng ginang mga friends to be, good morning Aya, encourage nato ng aton nga mga friends to be under sa isa ka bubong sa pagtuon, kung may ara man sang magtutudlo nga nagatudlo sa pulong sang Ginoo. So again, we are farmers sa kabuuan sa lawas ni Ginoong Jesus. And then we have double S. Tandugo na nato ang duwa ka S. You go to, proceed ka sa verse or chapter 4, verse 1. Kaon naton ang servants kag stewards. Servants. 1 Corinthians chapter 4 verse 1. This is how one should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. So we are servants. Although ginhambali na siya ni Pablo nga kami ang servant kag ang stewards, pero aton dumdumon na wala naguntat sa ila nga account. Kung hindi, dala kita sini. Kaya naghambal man si Pablo nga, you imitate me as I imitate Christ. So tanawon naton ang ining duha ka words, duha ka S, servants kag stewards. Ang una is ang servants. Hupiretes. This is actually a noun word. A servant is actually hupiretes. Lain tong dulos, kag lain ning hupiretes. Kag gin-identify ni siya ni Paul na ang ining trabaho sang hupiretes is specific ang iya gin-identify. Pag magsiling na hupiretes, this is actually a noun word. And hupiretes or servants, naghambali na siya sa a minister of the gospel. Minister of the gospel. I-expound tanay kadali. So tungod kay ang ato na office is being servants, hupiretes. Gin-specify gid ni Pablo ang ining word, kag hindi wala niya gingamit ang word na dulos kasi ang dulos damo siya na office. Dako ang iyang scope. Pero ining word na hupiretes naghambal ni siya na ikaw kag ako, kita tanan, ang aton gid nga role is to minister the gospel. Meaning i-share ang gospel sang death, burial kag resurrection. So ang aton na role is una, hupiretes, tungod kay aton iniintsindihon na kung makompleto na ang body ni Jesus Christ, the rapture will take place. So hindi naton pagsayangon or uyangon ang panahon nga kung nakita naton ang aton nga friends, kung may ara man kita sang in connection with people, kung may ara sang chance na i-share ang gospel message, dahil lang gid. Check mic. So balik. Kung maintindihan naton nga gitagaan gali kita sang office to be a minister of the gospel, hindi naton mauyangan ang panahon. Kung may chance nga makashare kita, whoever ang aton nakaistorya, we do it. Kung hindi naton siya ma-fulfill, that's tantamount to we are actually quenching. So kung dili nato siya mahimo sa ato ang kinabuhi, ginapauhaw nato or we are actually committing a sin of omission. Naday sin of omission is because we don't know our duties, nagahimo ta og violation sa gihatag na duties sa Ginoo sa ato. That's why mo ni siyang purpose sa ato ang Sunday school para somehow maintindihan nato kung ano gid bang atong role. So tungod kay gigamit ni Paul ang word na hupiretes, and since we are a minister of the gospel, ato yung hinumdumon
na every time we get the chance to share the gospel message, we do it. We do it. Kung nahimo natin siya kahapon, hindi kita mag-untat, himo natin siya today, himo natin siya ugma. Kaya again, na mystery nga gina-fulfill. Ang mystery is to complete the number of the body of Jesus. Kasi pag nakumpleto na, the rapture will take place. Okay? So, we are servants. Good morning, Kiday. We are servants, meaning sa servants, huperetes in noun, huperetes in Greek, noun na siya, or it presents the idea or the concepts. And ang definition is, we are the minister of the gospel. Meaning kita ang sharer sang gospel. Diba si maghambalabi ang atong membro diri sa Central Pulumulok na si pastor siya na, no? You have to realize na ang inyong mga friends, hindi na akong friends. Ang akong nga friends, hindi ninyo friends. Pero I will always make it sure na kung magtagpo ni sa ako ang friends, dili na ko i-exempt ang akong kaugalingon nga dili ko mag-share. Kaya nasabtan ako nga minister ko sa pulong sa Ginoo, especially sa gospel. Okay? So that's the word. Servants. Again, next nga letter S. So that's servants. Sunod, stewards. Stewards is from the word oikonomos. Tanong ko ang spelling. Oikonomos. Pagsiling na oikonomos or stewards, we are defender. Defender of the gospel. So tungod kay, good morning kay Arnold. Tungod kay nasabtan nato ang word na stewards. Siyempre una, servants, sa pag-ulang nag-abot, huperetes. By the way, noun gihapon ning oikonomos. Noun. It presents an idea or concept, names of places, things. Mao na siya ang noun. So, balik, servants, duties, servants, huperetes in the Greek, meaning minister of the gospel. We share the gospel to our friends. And then stewards, oikonomos, the word there is actually parts of speech, noun. Ang pagpasabot, defender of the gospel. That's why, ingon ni Pablo, you go to Galatians. Mao ni ang trabaho sa defender of the gospel. Galatians chapter 1, verse 8. As part of our office, sa atong duties, ingon ni Pablo, Galatians chapter 1, verse 8. Ay, balik nato sa verse, dahil lang ha. Mag-start ko sa verse 6. Now, before nato nibasahon ang verse 6, you have to realize, kay nganing nahitabo, pagkahuman manggod nga nag-adto silang Pablo dito sa Galacia, sa Pisidia, ato sila sa Iconium, sa Derbe, sa Lystra. Pagkahuman nga niuli na sila sa Antioch, somewhere in Syria, na ay nagsumbong, human nga nag-abot sila dito sa ilahang command post, na ay nagsunod nga nagsumbong kay Pablo. Ang ilahang sumbong, katong inyo hang gisiran dito sa mga places ba sa Galacia, na ano may hinuoy nagtudlo dito, balaod. Yung kinahanglan tulion, kinahanglan mo follow sa balaod. Maunang, pagkahuman nga nadunggan ni Pablo ang kung unsa ang nahimong balita dito, he became a steward. Oikonomos, he became defender of the gospel. By writing down ang Galatians chapter 1, you go to verse 6. Sa ini po Paul, I am astonished, na tingala gyud ko ba, that you are so quickly deserting Him, meaning gibiyahan ninyo ang pagtulunan, who called you in the grace of Christ, and are turning to a different gospel. Sa mga gospel, pwede ilahang tudlo dito, kinahanglan mo magpabautismo, kinahanglan mo magpakuli, kinahanglan mo daghan pa ng mga pamalaod ang gi-inject aning mga tawhana nga nagsunod sa pagtudlo ni Pablo regarding sa death, burial, ug resurrection. Verse 7, not that there is another one, but there are some who trouble you
and want to distort the gospel of Christ. Kung pamangkuton ka karon, unsang imuhang gospel message, kaya ba nimo depensahan? So ang office against the stewards, we are defender of the gospel. That's why, tanawan niyo ang verse 8. Anong hambal ni Paul? Imagine ha, but even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. So ang atong office, we are stewards. Klaro ha? We are defender of the gospel. So tungod kay mauning gihatag na office sa atoa, atong always i-reconcile sa atong thoughts na naatay responsibility. Ug ang atong responsibility walay lain kundi depensahan ang gospel. Death. So, dyan ikaw, nag-off ang ato ng battery. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. So, ang atong office, other than the farmer, nagtanom ta, kita nato dito kaganina sa 1 Corinthians chapter 3, naay nagtanom, naay nagbunyag, pero ang Ginoong nagapatubo. Pag abot niya sa word na servants, gigamit niya ang word na huperetes. Ug ang huperetes, nagpasabot ni siya na minister tang tanan sa pag-share sa gospel sa kaluwasan sa tao. Asa makita? Sige daw, asa makita ang gospel message? 1 Corinthians 15, 1-6. So we are ministers. Mao na nga to ang work. Mao na ato ang work sa lawas ni Kristo as servants, and then defender of the gospel. And defender of the gospel, the word there is oikonomos. Good morning, Te. So it's my prayer that you become strengthened in the faith. Pag-ingon na strengthened in the faith, kasi mao man ni siya nga to ang giumpisahan dito sa Hebrews chapter 11 verse 1. This faith, pagka nasabtan na nimo ang imuhang duties, you can always stand your ground. We don't wrestle with flesh and blood, but with the principalities of Satan, actually with his schemes. That's why, ambak ka sa chapter 6 sa Galatians. Let me check. Verse 14. So being stewards and servants of Christ, ingon gid ni Pablo, you go to verse 14. Galatians 6, verse 14 and following verses. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. So, morning gospel message na kinanglan naton depensahan as part of our role to be servants. Okay, tungod kay defender ta or guardians ang message of the gospel. Ang bali Pablo, by which the world has been crucified to me, and I to the world. 15, for neither circumcision, amuning nagpanghilo sa mga believer dito sa Galacia. Pero ginklaro ni Pablo, wala base na siya kung Hudyo ka, or uncircumcision, or Gentile ka, bisan pag-unsang imuhang tugatog sa status sa imuhang karera, mapa-praetorian guard man ka, mapa-consul man ka, mapa-governor man ka, wala na siya bearing. Okay? So neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision. But, kita nyo? A new creation. Paano nato nakuha ang human spirit? By believing about what Christ have done on the cross. So pagtuo sa tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, mao to siya actually ang glory. Mao to dito ang credit. 16, and as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. So istorya siya regarding sa mga Hudyo kag mga Hintil, walay bearing, kundili ang may bearing, ang credit na alang mismo kay Ginoong Jesus. So again, ang office, balik sa ato ang office because this is our duties. Farmers, we plant the seeds. Pagkatapos ka mag-plant,
Adto na punta sa uban kung kinsa man ang atong makaistorya, because again, we have given the privilege to be the Lord's servants, operetes. We minister the gospel. So we share the gospel. And then, finally, letter S, our final duty, stewards, oikonomos, defender of the gospel. So it's my prayer that you can be able to stand your ground, na kung naamay mag-introduce nga kinahanglan magpabautismo, kinahanglan maging anit, kinahanglan buhaton ni siya, kinahanglan magpatuli, or whatever injection nga ihatag, ipresent sa tawo, sa gibuhat, pinalidad sa gibuhat ni Ginoong Hesus, ang gisugo gid sa toa, you defend. Mura ni siyang basketball nga kinahanglan dili makashoot sa basket. You defend your ground, because as servants, we are called to be oikonomos, guardians of the gospel. Klaro lang? So it's my prayer na mahingkod ni siya sa inyong hunahuna na mauni ang mga duties sa anak sa Ginoo isip miyembro sa lawas sa Ginoong Hesus. So nahuman na nato ang duties. Again, in review, we are priests, we are ministers, we are ambassadors, we are soldiers, we are athletes, we are farmers, we are servants, and we are stewards. Sa mga bago lang nag-abot, gikuha nato ng stewards and servants dito sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1. O gi-identify nato to dito ang category sa word na servants. Duha ka klaseng kategorya, doulos. Ang meaning sa doulos is not my will, but your will, O Lord. So man ang meaning sa usa ka category sa servant na word. Og ang kining huperetes. Huperetes, mo to siya ang gingon na we are actually a minister of the gospel. So specific ang giingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 nga, you minister the gospel. You go and share the word. No? Sa kung kinsa man ang aton nga makaistorya. Next, sa aton na slides, commands. And commands there is actually tanan ng mga imperative. So simple as it is. I-erase ko na ba? Erase ko na? Sige, okay. Ini lang, anay. So, number 2, the commands. Pastor, nag-auto-duto daton microphone. Ano yata ang battery? Check. So, what are the commands? Ang commands are actually all of the imperative verbs. Imperative verbs sa mga writings ni Paul. So ang atong buhaton, the moment nga magkadto na kita sa mga libro ni Pablo, actually inita na gina-discuss naton, foundational pa lang gid siya. Foundation pa ni tanan. And we took already how many months? Amo na siya ang pagtuon sa pulong sang Ginoo, it requires time. Para na pag magsulod na tanaw na to ng mga commands, every time nga masulod ta sa mga writings ni Paul, pangitaon naton ang mga imperative verbs. Like, do not quench the Holy Spirit. Paghambal niya sa 1 Thessalonians, that's sometime again in 51 AD, paghambal niya nga do not, and it's an imperative command, naatay obligation. Tungod kay nasabtan nato atong responsibility, angay ta sa usa ka sundalo na willing mo follow sa atong commanding officer, who is the Holy Spirit. So ang imperative or ang commands, tanan nga mga imperative verbs. Verb meaning action word, and it's an imperative command. Kay sa Greek language man gud nay upat ka mood ang ang verb. Na imperative mood, na subjunctive mood, na indicative mood, and then na optative mood. Pag siling na imperative mood, is same as English. Gikinahanglan nga imuhang i-orchestrate. Pag ingon na subjunctive mood, pwede nimo buhaton, pwede dili. So you have the option. Nagiingon nga indicative mood. Pag ingon na indicative mood, it's actually a statement of fact. Tinuod nga giingon ni siya. Kung naa siya giingon na verb, that's tinuod. So importante na ma-harness nato ang ang kahibaluan ni, because I will be bringing you sa Greek language kung kanusa or kung unsa ang language siya gigamit ni Pablo sa panahon nga nagsulat siya sa iyang mga gisulat.
And then optative mood, this is actually a wish. Okay. So wish, unta, pangabay ko, so that's optative mood. Pero sa akong pagtuon, somehow, wala pa na ako na-encounter gigamit ang optative mood. Tulo lang, it's either indicative mood, imperative mood, and subjunctive mood. Sige lang, mahina-hinay ra gid na siya. Don't be discouraged. Ako yung hangyo sa inyo ha. Ingon ni James, the one who looks at the perfect law and perseveres. Ayaw undang. Kung mag-undang ka, ikaw pilde. So kung pananglitan, we have the chance to sit down and study. Mao na siya atong gina-encourage ang atong mga igsuon sa Ginoo na padayon lang. Kaya ang yawa, nagahimog isang tanang mga babag para mapandol ka. Parang kung napandol ka, tapos emotionally, ka na bang battered ka, tapos kitanaw nimo ang imuhang life perspective sa emotional na pamaagi, maingon gud ang yawa, yes, daog ko. Anak manggihapon tas Ginoo, padulong manggihapon sa mga langit, pero ang sad lang kay when we will face the Lord Jesus Christ, strip off ta sa ato ang gold, silver, ug precious. Dili strip off, i-deprive ta. Nga imbis unta to atong makuha ang gold, silver, ug precious stones, dili mahatag sa ato atungod kay while we are here on earth, nahimo emotional. Again, emotions in itself is very, very dangerous. Kung imong ipasagdan nga ang dispatch sa kinabuhi to be emotions or emotional, mahimo na wala tay rationalization. Mahimo na ma-overcome ang ato ang clear context sa una-una. Kay puro naman lang ato ang gihuna-hunang atong balatsyagon. Amo na nga may ara kita sang expression sa Ilonggo. Pamatsyag mo lang na. So kung feeling mo discouraged ka, hambalon mo nga sarili, pamatsyag ko lang ni. Para at least maka-recover. Because there are techniques. So kung halimbawa ang ini nga day, hindi favor sa imo, ano himuon mo? Hindi ka magkanto sa tao, kanto ka sa Ginoo. And singganan mo si Old Adam, kay araw man sa ato ng Old Adam. Again, tip, pamatsyag mo lang na. Pamati ko lang ni. Alright? So again, commands. Tanan ng mga imperatives, hindi pa nato na siya makuha subong, makuha nato na siya pagkaaral nata sa pagtuon sa libro ni Pablo. Ato na i-dissect. Pagsiling ni Pablo kay Timothy, study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed. And then siling niya, you rightly divide the word of truth. Paghambal niya nga rightly divide, gingamit niya ang word na orthotomeo. And orthotomeo means i-dissect. That's why I have this study sa akong nga desk, nga isa ka verse, I have to take 2, 3, 4 hours para i-dissect lang. Anong ginapasabot niya? Anong ginapaintindi niya sini? So I have to go back sa history, naginhambal niya ni siya. Tapos sino ang emperor during that time? And then ma-realize mo, okay. Like example, in Romans chapter 13, naghambal gid si Pablo na you submit to authorities. And during that time, si Nero ang transition sang power. And Nero, as what I had said, si Nero, pagkakulbahinang nga leader. Pero nga nung nagsulat man si Pablo nga, submit to authorities. Kay dili tao ang nagyup-yup anas diha sa iya kundi ang Ginoo. Kung naamay lesson na kinahanglan niyo sabton, ang lesson na ang ato ang reliance is in the Lord. Kung kuha nato na siya na context, daghan kaayo og kanang misgivings ang atong president today. Daghan kaayo og ginibang anomalya o how do we say that? Pero when we try to read Romans chapter 13, ingon gid ni Pablo, submit to authorities. Pasagda nato ang Ginoo mao maghatag og kanang husay sa kinabuhi sa kinsa man ang liderato ang gibutang Ginoo sa Ginoo diha sa posisyon. So there are things sa kinahanglan gid nato i-consider pag dissect sa pulong sa Ginoo, and it's very I tell you, it's very tedious. Dili lang ni siya nga point 1, point 2, point 3 ano ko i-share no. It's not about it. Kinahanglan na birahon ako inyong hunahuna, dadon nato na siya objectively sa pulong sa Ginoo para nga masabtan nato kung sa ang meaning sa mga kada talata nga ginapadayag sa Ginoo sa ato sa mga pagsulat na Pablo. And by the way, kung nagsulat siya 61 AD, tapos 2025, daghan kay alteration sa word. Daghan kayo ang nahitabo along the way bago nag-abot sa ato
That's why, again, let me use the word, in studying the word, is very, very tedious. When you say tedious, grabe yun na oras ang kinahanglan ibuhos sa magtutudlo. Okay? Next, statutes. Number 3, statutes. Okay na te? Ako na Erison. Statutory statutes. By the way, itong wala sang last Sunday, di nato ni ginkuha na principle. Ginkuha nato ni siya sa Genesis chapter 26. Okay, Genesis chapter 26 verse 5. Para may ara kita sang reference. Si Abraham is the father of faith. And ang hambal diri sa mga pulong in Genesis chapter 26 verse 5, because Abraham obeyed my voice and kept my charge. Duha ka butang. Obedience, relevance ni siya sa aton nga mga kabataan subong. Silinggid ni Paul, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And interestingly, this is one of the command nga may ara sang promise. Ano ang promise? That you will be able to live life long here on earth. Okay? So, pag siling na obey, kung may ara man kita sang batasan nga kopyahon, copy-paste, halin kay Abraham, amuning ginatawag nga obedience. And then siling kept my charge, meaning dako kaayo ang respeto sang aton nga ginatanaw nga father, who is the father of faith. Anong ginhimo niya? Gintago niya gid ang charge, ang commandments, ang statutes, kag ang laws sang Ginoo. That's why gin-connect nato ni siya dito sa Galatians chapter 3 ining chapter 5 sang verse 20, chapter 26 verse 5 sang Genesis. Pag-abot dito sa chapter 3 sang Galatians verse 29. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring. So you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Anong ginobey ni Abraham? Anong iya ginkip? Amo na siya. Duties, commands, and this time arata sa statutes. So that kung ma-relate natin sa geographical location, pagka-master ninyo ni siya, ang balaan na espiritu mag-connect sa inyo na conscience. Because again, ato ni siya always na pamalandungan nga ang Kristohano na pagkinabuhi, it's mano-mano. Tungod kay mano-mano na siya, it's between me and the Lord, it's between you and the Lord. Pagka atibibing, may naintindihan ka na statutes or statutory requirements coming from the Word. Ang connecting link is ang Holy Spirit sa imo kag sa akon sa imo nga conscience. So ano ang statutory requirements? So i-drawing ko anay liwat kadali. This is now the process. Technically, sa panahon nga ginapamalandungan nato ni siya, may ara sang pastor teacher, may ara sang exhortation, may ara sang evangelist, may ara sang teacher. Ikaw ang mag-identify sa kung sino ang imo nga pamatian during the day para sa panahon nga nagapamati ka, magtubo ang imo nga kalag. So amo ni ang description na ginhatag sang Ginoo sa aton sa Ephesians chapter 4, verse 11, verse 12, verse 13. Amo ni ang gamiton sang Ginoo nga mga communicators para nga magtubo ang aton na kalag. So let me draw here. Ining una nga bilog, amo ni siyang aton nga skull. Ang ikaduha nga bilog, amo ni siyang aton na intellect. Kag ang aton na intellect, it is comprised by our mentality, by our conscious awareness, kay bugtaw kita, consciousness, by our volition, and our emotion. Ipaulahi tagid ng emotion, kaya hindi kita dapat ma-lead over sa aton nga emotion. Okay? So this is our intellect. And sa pinga, our heart, cardia, the center of our existence, our self-will, our interest, and even our inibang standard of norms or standard and norms. So ang ining aton nga sentro, ang sulod sini is actually the center,
Ang sulod sini is auton nga subconscious mind. Damo kay kita sang subconsciousness nga naghalin kay old Adam. Naga-automatic na siya gawa sa aton nga baba, naga-automatic na siya gagawa sa aton nga huna-huna kung anong abunansya nga ginkuha naton kay Adan. Amo ning kinahanglan nga islan. Ang siling ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. And renewing there is actually an imperative command, natay task. Saan pamaagi? We study the word. Para tong mga bilog-bilog nga halin sa kay Adan, mga black, kaya hindi na pagdawatan sang Ginoo. Siling ni Pablo, irisa na siya, you have to empty your cup, islan mo siya sa huna-huna ni Kristo by the renewing of your mind. So that's your subconscious mind and your conscience. So kung nagtuon ta sa pulong sang Ginoo, ang aton na konsensya, hindi na konsensya sang akon nga old Adam, kundi konsensya na ni Jesus Christ. That's why, importante nga mabuhi ang Wi-Fi. Pag nabuhi ang Wi-Fi, ang Holy Spirit, ara sa aton na sulod, ang ginapangayo niya lang sa aton, time. Pag siling ni Pablo, study to show thyself, naghambal siya, actually study there is imperative command. Kay gusto sang Ginoo sang balaan na espiritu nga sa panahon nga nagapamati kita sa pastor teacher, exhortation, evangelist teacher, ang ginahimo sang balaan na espiritu kay positibo ta, ginahulat niya ang imong ation nga magpamati kay sa panahon nga magpamati ka, kuhaon sang Holy Spirit. Ang imo ginapamatian, di niya ibutang sa imo nga intellect. Are you going to metabolize it or are you going to reject it? Hindi niya pagsakyan ang imong kagawasan. But He will always allow your freedom and my freedom to be exercised in full extent. So sa panahon nga nagapamati ka, hindi mo makuha ang statutory requirements kung wala ka nagapamati or kung wala ka nagapangita sang magtutudlo at any given time nga willing ka sa pagkaon, pag-inom sa pulong sang Ginoo. So balik, the Holy Spirit bears witness in our spirit because this is our human spirit. In Romans chapter 8 verse 16, ang silinggid ni Pablo, the Holy Spirit is in our spirit. Ara siya susulod sa aton nga human spirit. And naghambal siya dito, nag-bear witness siya that we are students of God because he used the word teknon. We are pupils. So sa panahon na ginbutang niya karon sa aton na intellect, pag ato na siya nga gin-metabolize. Kag sa panahon na gindawat nato na siya, masulod siya sa aton nga kasing-kasing. Sa sentro sang aton nga conscience kag sa aton nga subconsciousness. Amo na siya nga kung halimbawa may ara sa mga butang nga hindi kaaya-aya or mga inevitable events. Pagkaara sa imo nga konsensya ang magpasalamat. Pag nabangga ka, makahambal ka, salamat Ginoo kay wala ko napatay. Pag naglinog, makasiling ka, bisan paano ka kusog sang linog, makahambal ka, salamat Ginoo kay gintudloan mo ko nga mag-rest in you in everything. Tungod kay naintindihan naton ang pulong sa Ginoo. So what's the point? Ang point lang nga naghimo ka sang decide, positibo ka sa imo nga oras, sa pagpamati sa sini nga mga magtutudlo, kaya mo lang na siya ang pamaagi, paano kita magtubo sa aton nga kalag. Amo lang gina siya ang ginhatag nga description ni Paul. Again, Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. So sa panahon nga ginapamatian nato ni sila, gindakop sang Holy Spirit, ginbutang sa imo nga intellect, ikaw ang nag-metabolize, pero sa panahon nga gin-embrace mo ni siya, pagsiling ni Jesus Christ, if you abide in me and my words abide in you. Nagapaintindi to siya sa aton nga we have the responsible freedom na kinahanglan naton ni execute. That's why sa diagram ipaulahin naton ang aton nga lawas. By the way, ining nabutang naton nga mga bilog-bilog sa tunga, amo ni siyang ginatawag na epinosis. Pagsiling na epinosis, this is full knowledge. Pagsiling na full knowledge, ready for dispatch. Pag nabutang na sa aton nga konsensya nga magampo sa kanunay nga higayon, nagapaintindi ni siya nga na-embrace na naton ang ini nga mga commands. Ining diamond, amo ni siya ang balay sang aton nga mata, aton nga nose, aton nga ears, aton nga skin, aton nga tongue. Kag sa panahon nga may ara kita sang ginahugot nga epinosis knowledge kasi pag magkadto na kita sa mga writings ni Paul,
always sa gina-identify ang epinosis kag ang Sophia. Ang ginbutang sa English, parehas lang wisdom, but it's not. So pag halimbawa aton gin-execute sa aton nga lawas, halin diri wa dito sa aton nga butang naton sa aton nga mata. Pag na-dispatch nato na siya, ang tawag Sophia. Ano ang meaning sang Sophia? Skillful application. Kung ginahulag na naton siya, amo na ni karon ang reality. Mahambal karon ang Ginoo sa iyang programa. Tawagon niya ang mga demons. Psst. Dali bala kam. Nga na kaya sang tawo nga nubo sa inyo ang pag-execute sang akon nga mga pamaagi nga wala nyo nakuha. Nga wala nyo nakaya. Nga mas taas man tani ang inyong nga intelligence. So again, tanan ni siya nga mga lessons, relative ni siya tanan dito sa angelic conflict. So balik. I still have 5 minutes. Wala pa man si JR. Statutes. Isulod na naton sa aton nga sentro sang aton na existence ang statutory requirements. Kagamoy ni siya ang dapat naton pamalandungan sa sini nga aga. Sa statutory requirements, balikan lang nato ni siya, na-discussan ako ni siya dito sa aton na operational will, pero aton nga dumdumon kay ang repetition nagahimo sa aton nga mahabihasa or mahanas. H C K R R Y T H O. So ang statutory requirements sa aton nga panahon subong, we need to be humble. That's letter H. Humility. Because God is always opposed to the proud, but He gives grace to the humble. So that's one of the statutory requirements na gina-require sa Ginoo sa aton. Next, letter C. We need to be clean before the Lord. Kaya kung hindi natin ini siya ma-master, bisan ano pang imo ginhimo nga pagpangalagad. Bisan pa nagsakripisyo kita sa aton nga panahon. Pero kung ina nga pagsakripisyo, wala naton gin-follow ang statutory requirements, the standard operating procedures, tanan na siya sunog. Daw kaangay lang na siya sang isa ka kahoy. Pag test sa fire, sunog na siya diretso. So we need to be clean. Next nga letter, K, statutory requirements. We need to know that our old man had been crucified with Jesus Christ. Romans chapter 6 verse 6. Dahil sulat. Ang atong humility, James chapter 4 verse 6. Ang C, that's actually 1 John 1:9. Ang letter K, that's Romans chapter 6 verse 6. Although na siya before. Pero I would love you to write it down para ma-master nyo. Mahimo ka mong master sa pulong sang Ginoo. Kahapon we had the chance to have a Bible study sa Kasaba. And may mga text nga nalimtan. Ipamangkot sa ila, sa mga nag-a-attend sa aton. Uptake po sila nga mutubag. It's because sa content sang ila nga sa amon nga pagtuon, sila pod nagatuon and nag-memorize. So, no, that's Romans chapter 6 verse 6. Next nga letter, R. That's reckon or isipon, consider. That's Romans chapter 6 verse 11. 11a. And then next na letter, reckon. That's Romans chapter 6 verse 11b. And then you yield to God the Holy Spirit. Romans chapter 6 verse 13. Sige lang, sulat nyo lang sa inyo na notebook para may balikan ka mo. Hungriness, Matthew chapter 4 verse 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Okay, thirstiness, this is, sorry, abi na akong hungry. Ang yield, this is Romans chapter 6 verse 13. Ayan. Ang thirstiness, this is John chapter 4. Tanong-tanay. Pag-istorya ni Jesus Christ sa woman at the well, verse 24 ba na pa? God is a spirit and those verse 14. John chapter 4 verse 14. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again.
So, importante nga, we need to be thirsty. Issue, time. Para sa aton, kung mahimot nga mauhaw, sa aton nga daily provision na ginhatag sa aton sa Ginoo nga kinabuhi. So we thirst, we hungry, and we obey. Obedience, 1 Samuel chapter 15, verse 22. So obedience, that's 1 Samuel chapter 15. Kuha nato na siya nga principle. Chapter 15, verse 22. And Samuel said, amo ni siya tong time maging correct niya si Saul, "As the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams." Idugang nyo na lang dira ang Genesis chapter 26 verse 5. So we are of the same boat ni Abraham. Nag-obey siya and he kept the word of God. So that's the statutory requirements of God. Okay lang? Tapusin na natin ang ining number 4, laws. In our time today, sa panahon nga nagsulat na si Pablo, hindi itong mosaic law ang aton nga gina-follow. Ang aton nga kinanglan i-realize, may ara sang 5 ka law. Law of life. Number 2, law of liberty. Law of love. Law of self-sacrifice. And number 5, law of supreme sacrifice. Law of life, it speaks about ano man matabo sa aton, we have this life in Christ. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Din makita, Romans chapter 8, verse 1. Okay, so we have the life in the Lord Jesus Christ, and that's actually Zoe life. Life in eternity. So kung magkinabuhi man kita sa unod, tungod kay naintindihan naton nga ining unod, nag-manufacture ni siya sang sala. Kag ining sala, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. Sorcery here is actually pharmakia, drug addiction. So kung mangutana mo sa kuan, ay believer nga drug addict, may answer blatantly, I will say yes. Nay mo lagi siyang addict nga believer man ka siya. It's because wala siya nagtubo sa kaalam ug kahibalo. Wala na establish ang respect sa Ginoo. So sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, division, dissension, envy, drunkenness, and orgies. But again, kagituhan nato ang gihimo ni Jesus Christ sa cross, we have the law of life. About liberty, it is for freedom that Christ set us free. Galatians chapter 5 verse 1 and then Galatians chapter 5 verse 1 and verse 13. So paghambal ni Pablo now, it is for freedom. We have the option. Are we going to serve God or are we going to serve ourselves? Are we tend to gratify ourselves, the flesh, or do we tend to gratify God? Diba, remember, ang atong lesson sa atong Sunday school, ang purpose, nga nung gihimutan niya nga bag-o diha kang Kristo is to glorify Him. Pero kung wala nato nasabtan ang purpose, pwede gyud kayo nga i-gratify nato atong flesh. So, ingon ni Pablo, you have the liberty. It is for freedom, gikuha nato sa Ginoo, dito sa slave market, to make a decision. Mudula ba ta sa team ni Satan, pinagi sa paggamit sa atong unod, or mugamit ta, or mudula ta sa spirit? Ang pagpatuman sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo para maimbakan ang sentro sa ato ang existence. So, law of liberty. Galatians chapter 5 verse 1 and then Galatians chapter 5 verse 13. Law of liberty. Law of love. This is actually the mind of Christ. Agape. Because in the Greek, may ara sang 4 ka categories ang word na love. Uncle John, kaming ba si Tonoy?
Uncle Jun? Uncle Jun? Si Tunoy coming? Coming si Tunoy? Coming siya. Wala tunta lang si Tunoy, wala pa man siya. Okay? Paintindihon tayo ning word nga love. Love, may ara na siya sang apat ka category sa Greek. The highest form of love is agape. Balikan ko lang ning agape. Ang next na form of love is storge, familial love. Ang next is phileo. This is actually mutual understanding of people. Tungod kay na-establish ang respect. Ang ikaapat is eros. And eros love is sexual love. Okay? So, sexual love, mutual love, familial love, agape love, this is actually the mind of Christ. So we have the law. And the law is, we have the agape love of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So that's the concept. John chapter 1 verse 1. And this God was actually declared by John also in 1 John chapter 4 verse 8 that God is agape. Dili to siya eros, dili to siya phileo, dili to siya storge. Kundili ang gigamit gid niya agape love. And agape love, pag abot na sa mga writings ni Pablo, is the mind of Christ. 1 Corinthians chapter 2 verse 16. So we have the law of love. Law of life, law of liberty, law of love. Kasi kung daghan na tao hunahuna ni Kristo, kaya na nato i-sacrifice ang atong kaugalingon na imbis nga atong gamiton ang atong mata, sa ato ginagamit. Balik gud ta. Anong ginagamit mo sa imong mata? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Question, anong gintanaw naton nga nag-gratify ang Ginoo? Did we gratify God in what we had seen or what we had watched? Did we gratify God sa kinabuhi nga iyang gihatag sa atoa sa hangin sa atong ilong? Did we gratify God or did we glorify God sa paggamit nato sa ato ang dalunggan? Did we gratify God sa paggamit nato sa ato ang sensory nerves sa atong panit? Did we glorify God sa paggamit nato sa atong tongue? Pag ingon nga self-sacrifice, ang atong tumong, we get the mind of Christ, we need to sacrifice our time in reading, listening, somehow, abundance of getting our time, pag-invest sa something with eternal value. Ano na siya? Wala sang iban kundi pulong sang Ginoo. And then, we get the supreme sacrifice. Kaya kung halimbawa, ini si Juan, nagtuon siya sa pulong sang Ginoo kag naintindihan niya ang charge. Di ba? Remember, PMA SAFs? Kaya naintindihan niya kung ano ang charge sa iya sang Ginoo, may ara siya sang supreme sacrifice. Kaya hindi niya anay pag-isipon kung ano ang iya na gusto sa kinabuhi. Kung hindi, he is very much willing to sacrifice his time. Imbis nga magkanto sa iya nga negosyo during that day, iya anay nga i-sacrifice sa iya nga kaugalingon to devote himself para lang somehow mapadayon pag-broadcast ang pulong sang Dios. So it's my prayer na ang kada isa na intindihan lang ang iyang charge, ang command sang Ginoo, ang statutory requirements and the laws of God. Today, amo na ning aton nga operational tools. Law of life, law of liberty, law of love, law of self-sacrifice, and supreme sacrifice. Okay? So, salamat gid sa ato na time. Wala gyapon si JR, basi may pamangkot. Ang Mosaic Law, the law given to Israel, di na ito ma-apply sila. Wala na. It's because ang Mosaic Law gintapos ni Jesus Christ. In Romans chapter 10 verse 4, Jesus Christ is the end of all laws. You go first sa Romans chapter 10 verse 4. Kung may ara sang 613 laws, and this is the type. Si Jesus Christ is the antitype. 614 law. That's Jesus Christ. You go to Romans chapter 10 verse 4. Okay. So end of the law. Kung may ara sang 613, ang 614, amo na siya ang punctuation mark. From 10 Commandments. Ang 10 Commandments, wala na siya sa ato, hindi na natin na siya pag-i-exercise. Kaya gintapos na ni Jesus Christ. Amo na gisulat niya sa Hebrews chapter 10, I-clarify lang natin nga inang 10 Commandments
nasapawan na siya na. Yes. Ini tanan. Yung sapo na tanan. Kaya ginhimo na tanan ni Jesus Christ. Ang capacity sa pagsunod sa 10 commandments, masapawan na siya ng Mas labaw pa. mas labaw. Mas labaw pa ni. Pero may ara pa sa mga tao nga gabalik sa balaod. It's because bulag sila ni Satan. Amo ni pasalamatan nato nagatuon kita sang dispensational timeline. Amo na nga pagsulat gid ni Pablo always gina-direct ang believers tan-aw kamo kay Kristo. Tan-aw kamo kay Jesus Christ because he is again the end of all laws. Siya tong tilon. Sa 10 commandments, don't. Okay. Ah, Ang ini do. Okay. Sa 10 commandments, thou shalt not. Because of liberty, You have the capacity to make decisions. Freedom is the issue. So again, God have given us, ginbisto niya sa aton ang freedom. Pero may ara sa pahimang no. Do not use your freedom as a license to sin. Galatians chapter 5 verse 13. So kinadunggan nato ni siya nga mga instruction na sa tua kung ato bang i-follow ang gusto sa unod or i-follow ba nato ang Holy Spirit. Final verse, you go to Galatians chapter 5 verse 25. And then ako'y pangutana sa inyo ha. Galatians 5 verse 25. Nag-umpisa sa statement there na if ambot wala ko kahibalo sa Cebuano. Kinsang may Cebuano? Kinsang na Cebuano? If ang good din natin, Inday, di ba? If, okay. Sa Cebuano, umpisan ba ang word there na kung? Or Ilonggo? Sino may Ilonggo? Kun. Okay, kun sa akon Cebuano. Kun kita, but actually it's not kun. Kaya kung tanawon mo ni siya sa Greek language, naghambal ni siya tungod kay. Because this is a first-class condition of the word if in the Greek. So tungod kay first-class condition, ang first-class condition naghambal since. So dapat, ang gibutang diri sa mga Cebuano nga rendition or translator, dapat ang gibutang diri tungod kay. So kung aton siya nga i-paraphrase, tungod kay nangabuhi man diha sa espiritu, meaning nabuhi na ato human spirit ba? Tungod kay nabuhi kita sa espiritu, kinahanglan nga magkinabuhi usab kita diha sa espiritu. Kinahanglan magkinabuhi usab kita diha sa espiritu. Ang pangutana, maning question, throw in akon sa inyo, makasunod ba kita sa pamaagi sang balaan na espiritu kung bankrupt ni? Sige daw. Kung we omit the sin of, or we do the sin of omission, kaya naghambal si Pablo nga magtuon, kag wala ta nagtuon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, and then Sunday school lang ta nagbalik. Ang question is, mahimo ba ni nga reality sa pagsulat ni Pablo sa mga Galasya sa aton subong? Pagsiling niya nga, tungod kay nabuhi kamo sa espiritu, magkinabuhi kamo sa pagpanguna sa balaan na espiritu. Kaya ang ginhambal niya diri nga word, walk, you walk in the sphere. Yung gamit niya ang word na stoikeo. And stoikeo meaning, kung ara kita sa CAT or nakakita sa ROTC, kung may ara sa commanding officer, kung naghambal ang commanding officer nga liko sa kaliwa, dapat kaliwa ka, hindi ka magkanan. Patakda ka, dapat patakda ka, hindi ka pwede nga. Kadete, bakit ka tumigil? May harap pa sa instruction, knock your head. Head. In short, ang hambal ni Pablo, kinahanglan ta madagaya sa kaalam kahibalo sa una-una ni Kristo. Para nga ma-accomplish nato ang iyang trabaho sa aton nakabuhi. So with that, kabay pa nga ang kada isa madasig, keep coming back. Kinahanglan ta nga magtubo tanan. Hindi lang ni siya kay role sang pastor kag magtutudlo, kundi ato ni siya nga role tanan. Kay para nga sa panahon nga madagaya or abunan siya nga aton nga hunahuna sang kaalam ni Kristo, hindi kita mahuya sa pag-atubang kay Jesus Christ. So, before I leave you, you try to imagine ang pamangkot, ano ang akon nga nawong sa panahon nga atubang ko na si Jesus Christ. Kag pamalandungin na siya sa mga sunod nga mga inadlaw. Anong imo nga itsura sa panahon nga atubang mo na si Jesus Christ in the near future? Okay? Kay nagtuo magid kita sa ginhimo ni Jesus, pero hindi kita ma-spare, hindi kita exempted sa bima judgment.
So again, salamat gid sa ato na time. Wala tong talang gid anay sinunoy kay ara sa iyang program. Madukok kita sa aton mga ulo, ma-close ta takop sa aton nga Sunday school. Salamat gid amay sini nga aga ginhatag mo sa amon. Ara kami liwat sang higayon nga makapamati. Padayon sa pagpanday sang huna-huna ni Ginoong Hesus. Nga human ang siling ni Pablo, ang trabaho sang magtutudlo, trabaho sang pastor, wala sang iban kun hindi mapanday ang pagtubo sang kaalam kag kahibalo dira sa lawas ni Ginoong Hesus. And it speaks about epinosis, amo ang full knowledge na imbak sa amon nga sentro sang amon tagipusoon. Kag Sophia, skillful application sa kung ano man ang mga kaalam nga gin-embrace na namon isip kamatuoran kag amoy ni siyang amon gina-present sa imo na atubangan. So salamat gid liwat nga may ara pa kami sang time together sa pagtuon, padayon sa pagkaon, sa pulong sang Ginoo. So offer namon sa imo even man ang amon nga remaining na worship service sa sini nga aga. Salamat gid Ginoo sang padayon mo nga pagpakamaayo sa amon, isip paghatag sa amon sa mga magtutudlo nga ready nga mag-set apart sang ilang kabuhi para nga padayon nga mapanggas ang kaalam ni Ginoong Hesus sa amon tagsa-tagsa katagipusoon. Offer namon sa imo ang amon nga remaining oras sining adlaw, sa imo ang dungog kag himaya sa matami sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hey, Jay. Morning. Okay. Good morning, Jane. After sa akong prayer, magkantuan ko sa Marbel, kay ko si Blue. Sino? Si Blue. Naman. Dito ka man din, ang salakyan. Kasi matingala ka ba? Waiting si ate sa imo. Sige.